Okay, mula kay sa iyong araw mga kapatid, no? Canada at Australia handa na sa bakbakan kontra China. Ito nakalagay sa title mga tol, binabasa lang natin. Yan. Historical na pagsapi ng mga bansa sa Pinas. Okay, so binasa lang natin ang title. So ito ang ating panonoorin, bibigyan natin ng reaksyon at komentaryo. Pero bago yan, syempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay SIA, yan, sa iyong araw mga kapatid. At kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction video, commentary sa mga balita, sa mga video ng ibang mga vlogger at bibigyan natin ng reaksyon at komentaryo yung kanilang mga pahayag, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ng notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na natin patagalin pa. Total wala na rin naman tayong hinihintay. Panoorin na natin to. Good news mga kaibigan, dumarami na ang kalyansa ng Pilipinas kontra sa China, lalong higit sa pagpoprotekta ng ating mga teritoryo, lalong higit sa West Philippine Sea. Ang Australia at Canada ay lumalapit sa Pilipinas upang tulungan tayo sa ating teritoryo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng strategic partnership ng Australia at Canada sa Pilipinas? Kasi kahit sila mismo ay naging biktima din, no, ng pagiging agresibo ng China. No, ang gusto kasi mangyari ng China, lahat ng daraan dito sa Indo-Pacific o sa kanilang tinuturing na teritoryo ay magpaalam muna sa kanila. Which is labag din daw yan sa international law na iginagalang naman ng iba't ibang mga bansa, mga kapatid, sa mundo. Hindi daw sinasang-ayunan niya ng international law dapat magkaroon daw ng malayang paglalayag, no, at malayang paglipad, yung tinatawag nilang free navigation, free airspace, 'di ba? Pero ang gusto kasi ng China mga kapatid ay magpaalam muna sa kanila, 'di ba? Kaya nagiging biktima itong mga tol. Biruin mo itong nangyari nung nakaraan lang sa Australia, 'di ba? Nasa ano na 'yun nasa exclusive economic zone na 'yon ng Japan, no? Nasa exclusive economic zone na ng Japan mga tol. Pero nabiktima pa rin sila diyan ng China nung nagpakawala ang China o nag-activate sila ng tinatawag na sonar waves, 'di ba? Tinamaan doon ng mga Navy ng Australia mga tol. Canada ganun din, 'di ba? Mga eroplano nila. So, eto mga bansang 'to mga kapatid, nakikita nila itong Pilipinas parang hindi pumapalag talaga, 'di ba? Nakikita nila itong Pilipinas ay walang nagagawa doon sa ginagawa ng China. Kaya eto ngayon, tinutulungan nila ngayon at tinutugunan ngayon nila yung paghingi rin siyempre na suporta ng ating bansa, no? So tuloy na natin 'to. Atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ayon pa sa Rappler, ito ay isang damdaming matunog, isang pakiramdam ng kahalagahan na hindi natin nararanasan sa mga nagdaang taon. Marahil ay napansin natin ang sunod-sunod na mataas na pagbisita ng mga dayuhan ng mga opisyal sa Manila at ang positibong retorika tungkol sa pagtamo ng renaissance sa diplomasya at pag-angat sa mga bagong antas at pagtaas ng ugnayan na tila baga dumadaan sa hangin. Hindi sa lahat, ang ating heograpiya ang naglalagay sa atin sa mapa ng mga bansang may parehong pananaw. Malapit ang Pilipinas sa Taiwan, kung saan ang mga hilagang isla ng Batanes ay tila kahit isang tibok lang ang layo. Napaka-importante ang katotohanan na ang mga karagatan ng ating bansa ay bahagi ng maingay na South China Sea. Sa dalawang front na ito, mas naging mapang-ahas ang China. Sinabi pa ni President Xi Jinping na ang pambansang pagkakaisa ay isa sa mga prioridad na binibigyan diin ang pangangailangan na labanan ng pwersa na pro-independence sa Taiwan. Sa paglusob ng Russia sa Ukraine, ang tanong ay gagawin rin kaya ito ng China sa Taiwan? Sa kanlurang dagat ng Pilipinas, mas bumibilis ang pang-api ng China sa Philippine Coast Guard at Navy run ng mga barko, lalo na sa mga misyon para sa pangangailangan ng tropa sa Ayungin Shoal. Bukod sa ating heograpiya, ang isang dahilan ay ang pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng kooperasyon ng pangseguridad sa Estados Unidos at ng mga tradisyonal na kaibigan tulad ng Japan at Australia. Sa kawalan ng katiyakan sa ating geopolitics na kapaligiran, natagpuan nila ang Pilipinas bilang isang
di matitinag na kaalyado sa ilalim ng isang leader na nagtuon ng pansin sa kanluran. Mula kay Albanese patungo kay Kishida, tinitingnan natin kung sino-sino ang mga dumadating sa Manila. Si Prime Minister Anthony Albanese ang unang Australian leader sa loob ng 20 years na bumisita sa Pilipinas. Ang pagbisita ng President ng European Commission na si Ursula von der Leyen, ang unang pagbisita ng Pangulo ng EC sa halos 60 years na taon ng ugnayang diplomatiko. Grabe, Ito'y isang kakaiba na pangyayari sa ating bansa, lalong higit sa panahon ng ating bagong Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Asahan na mula sa ating kaalyadong United States may ilang pagdalaw kasama ng Vice President na si Kamala Harris, State Secretary Antony Blinken at Defense Secretary Lloyd Austin. At lahat ng mga tol, no, ito yung mga kumukondena, mga nagsasalita sa media man, sa social media man, whenever na itong China ay may ginagawang agresibong aksyon, no, dito sa atin, sa West Philippine Sea particular, mga kapatid, no, ipinapahayag nila, sinasabi nila sa buong mundo na hindi talaga lehitimo at illegal ang ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea. At hinihikayat nila, hinihimok nila ang China na sana naman ay igalang yung 2016 arbitral ruling at igalang din syempre ang international law at ang UNCLOS, mga tol. Sa kabilang banda, ang Japan ay nanatiling matatag dahil siya ang pangunahing tagabigay ng opisyal na development na assistant sa ating bansa. Si Prime Minister Fumio Kishida ang pangalawang pinakabagong pinuno ng pamahalaan na dumalaw sa ating baybayin bago si Timor-Leste President Jose Ramos Horta at unang Hapones na nagbigay ng talumpati sa joint session ng Congress. Sa nakaraan, ito ay binigay sa dalawang pangulo ng United States na sina George W. Bush noong 2003 at Dwight Eisenhower noong 1960. Sa huli, ang Hapon ang unang strategic partner ng Pilipinas, ang pinakamataas na antas ng ugnayan sa diplomatika na binuo ng dalawang bansa noong 2011. Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang strategic partner? Bagaman kumpletong partner ang partnership na ito, ang pag-angat ng bilateral relations sa isang strategic level ay nagbibigay ng prioritization sa security cooperation. Ayon din ito kay Julio Amador III ng think tank sa Fax Asia. Inaasahan ng Maynila ang mas malapitang kooperasyon lalo na sa mga usapin ng militar at maritime. Bago dumating si Albanese, may mababang profile na ugnayan tayo sa Australia. Inilarawan ng ilang komentador ang ugnayang Canberra sa Manila na tinatawag na kulang at hindi sapat ang halaga. Ngunit nadagdagan ng Australia ang kanyang kahalagahan sa Manila sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagbisita ng 4 na kanyang mga ministro na pinagsamahan ng pagbisita ng Prime Minister noong Setyembre, kung saan itinaas niya at ni President Marcos ang bilateral ties patungo sa isang strategic partnership. Ang Australia ngayon ay ang ikatlong strategic partner ng Pilipinas kasama ang Japan sa Vietnam. Sa isang panayam, tinanong si Australian Ambassador He Kyung-yu kung ano ang maaari nating asahan mula sa pagtaas ng ugnayan na ito. Ika pa niya, mas marami sa lahat ang kanyang sagot kasama ang mas malaking kooperasyon pang maritime sa Philippine Coast Guard at iba pa. Ang Pilipinas at Australia ay parehong mga bansang maritime at kasama sa mga top 10 na bansa na may pinakamahabang baybayin sa buong mundo. Maaring magkuha ang Pilipinas ng aral mula sa Australia sa pagpapabuti ng kamalayan sa maritime at pangangasiwat sa coral resources. At tulad ng Australia at Pilipinas, isang bansang maritime rin ang Canada na ito ay may pinakamahabang baybayin din sa buong mundo. At kung ating mapapansin, ang mga barko mula sa Royal Canadian Navy ay bumisita sa Pilipinas ng ilang beses sa nakaraang mga buwan na nagtapo sa isang pagsasabay-sabay sa West Philippine Sea noong Setyembre. Binigyan ng Canada ang Pilipinas ng libreng access sa kanilang Dark Vessel Detection Program, isang space-based na sistema ng pagmamanman at surveillance. Ibig sabihin nito, mas maaring bantayan ng Pilipinas ang kanyang mga karagatan ng mas epektibo laban sa mga iligal na pangisda at sa mga sasakyang nagtatanggal ng kanilang automatic identification system at pumapasok ng iligal sa ating mga karagatan. Sa lupa, pinalawak ng Canada ang kanyang presensya sa Maynila
kung saan naging ikaapat ito na pinakamalaking diplomatic mission ng Canada sa buong mundo. Kasama na dito ang unang resident defense attach at bagong tauhan upang pamahalaan ng lumalaking tulong sa bilateral at bilateral cooperations na kung ating mapapansin, ang malalaking mga bansa, mga first world country ay sunod-sunod ang kanilang pagkikipag-alyansa sa Pilipinas na ito ang isa sa pinakamalaki na ugnayan ng ating bansa sa malalakas na bansa sa buong mundo. Ibig sabihin, hindi tayo mangangamba sa anumang threat na pwedeng ilaan ng China sapagkat tayo ay backup ng sobrang lalakas na mga bansa. At kung tatanungin niyo ako kung may laban ba ang Pilipinas sa China kung magkakaroon ng digmaan sa South China Sea, ang sagot ko dito ay napakalakas ng Pilipinas kontra sa China. Ngunit dinadalangin natin na wag sana magpatuloy ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea dahil mas mainam pa rin na magkaroon ng kapayapaan Oo naman. kaysa sa digmaan. Oo naman. Kahit naman na may laban ka, kahit naman na tulungan tayo ng buong mundo mga tol, is magkakaroon at magkakaroon pa rin tayo ng damage. Siyempre, marami masisira, maraming buhay na mawawala, 'di ba? Nakakaawa yung mga walang muwang na mawawalan ng magulang, 'di ba? At nakakaawa din naman, 'di ba? Yung mga magulang na mawawalan ng kanilang mga anak, 'di ba? Dahil sa mga digmaan na ganyan. So, inaasahan natin at ipinapanalangin natin na sana talaga ay hindi mangyari o hindi maganap yung mga ganyang mga bagay. So sana sa pamamagitan ng pakikipag-alyansa natin sa iba't ibang mga bansa ay kabahan itong China sa kanilang mga pinaggagawa. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa mga pakikipag-alyansa ng iba't ibang mga bansa? Ito ba'y isang matibay na sandigan o dapat natin panghawakan upang huwag tayong kabahan? Hindi naman talaga tayo dapat kabahan mga tol eh, di ba? Hindi naman talaga tayo dapat matakot kasi at the end of the day, alam natin tayo'y nasa tama. Tulad nga ng nasa awit natin, di ba? Mamatay ng dahil sa'yo. Eh kung yun na talaga ang hinihingi ng pagkakataon mga tol, at kung ang nakalagay naman talaga sa propesiya, eh magkakaroon ng mga bakbakan, di ba? Iba't ibang mga bansa, eh hindi naman pwedeng maging exempted dyan ng Pilipinas. Di ba? Dahil tayo ay nandirito rin sa mundong ito. Pero ito lang ang matitiyak natin mga kapatid, di ba? Kailangan talaga natin panindigan at ipaglaban yung kung ano yung dapat sa atin mga tol. Hindi tayo dapat magpaalipin o hindi tayo dapat magpa-under lang sa mga malalakas na bansa kasi hindi tayo talaga lalakas at hindi tayo mauusad kung mananatili lang tayo sa ganong status, di ba? Kung kailangan natin pumalag katulad ng ginagawa ng ibang mga maliliit na bansa, di hamak na mas maliit pa sa atin, pero nagawa nilang magpalakas, nagawa nilang talagang ipagtanggol yung kanilang mga soberanya, lupain at ang kanilang mga kini-claim, eh kayang-kaya rin naman sana na talaga ng Pilipinas yun, no? Depende lang kasi talaga yan sa namumuno. Depende sa mga nasa gobyerno. Kasi sila yung magbibigay ng command eh. Sila yung mag-uutos kung paano gagawin, kung saan mapupunta dapat yung mga budget, kung saan gagamitin yung mga pondo, 'di ba? At kung ano ang dapat gawin ng mga tagapagtanggol nila, yung sinatawag nating sandatahan nila, mga kapatid, 'no? Depende lang talaga sa mindset eh. Kung ang mindset nila, eh bakit di naman kami naghahamon ng away pinoprotektahan lang namin kung ano yung amin. 'Di ba? Napakalinaw nun. Pero hindi ata kayang ipasok yung mindset na yun ng ating kinauukulan. Kaya ang natatakot tayo na pumalag, gumante, kasi natatakot tayo na baka 'pag ginawa natin 'yan sa China, eh, iniisipin nila hinahamon natin sila ng gulo. 'Di ba, 'yun ang mindset, eh, 'di ba? 'Yun ang mindset nila, eh. Alright, so bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga kapatid? Comment ka na lang sa baba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.